Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Okay, pasok DOH! Inilatag ng DOH sa media ang kanilang paliwanag. Ang biglang dami ng bilang ng recovery ay dahil daw sa enhanced data reconciliation effort ng DOH, katuwang ang local government units na tinatawag na Oplan Recovery. Karamihan daw kasi ng kaso sa Pilipinas ay mild o kaya walang sintomas o asymptomatic na gumagaling sa loob ng 14 na araw. Pero hindi na raw naire-report na nakarecover na sila. Naipon daw ang mga kasong ganito mula June 1 hanggang July 13. Kaya isinama na sila sa bilang ng recoveries kahit hindi na sumailalim sa RT-PCR o swab test. Halimbawa, the patient was identified July 1. Pagdating ng July 14, aantayin namin dapat na nakatag na siya as recovered because that's the outcome of the case. But most often than not, nakita namin hindi nila nagagawa. So ito talaga ang nakapag-lead na talagang mag-ipon itong mga number of mild na symptomatic na wala silang outcomes at all. Gano'n naman pala. So, biglaan daw na ganito nangyari ha. Dahil syempre nagka-COVID tapos yung mga asymptomatic, ibig sabihin kunwari, halimbawa lang, bigyan ko kayo ng example. Ako kunwari, sana naman hindi. Ako kunwari meron akong COVID. Okay, asymptomatic ako, wala akong nararamdaman. As in wala, hindi ako inuubo. So bahay lang ako. Anong gagawin ngayon? 14 days kailangan bantayan ng LGU na naka-quarantine ka. After 14 days, magaling ka na daw. Pag hindi ka lumala yung sakit mo o hindi ka inubo, magaling ka na daw. Okay, so yun ang dahilan. Eh ang problema, eto. Pasok. Sige nga, Madam Vergara, anto? Pasok. Sinala naman daw nilang mabuti ang kanilang datos kaya hindi kasama dyan ang mga severe at critical at maging yung mga pumanaw na. Paliwanag pa ng DOH, hindi na required na sumailalim sa RT-PCR o swab test bago madeklarang gumaling na. Hindi raw bagong polisiya ito. So parang ganito ha. So yung mga LGU, hindi daw nila ni-report agad-agad. Oh, etong si Banat Bay, nakapag 14 days na yan, dapat declared na yan magaling kasi hindi na lumala yung kanyang ubo, sipon, walang nangyaring ganon. So after 14 days, understood na parang magaling na. Okay? So ang dating nun, ito isipin nyo na lang to, ang dating nun talagang parang, okay, so hindi na uli ititest. Yun ang sinasabi, di ba? Pakinggan natin. Ayan, sabi ni Vergere, may memo ang DOH kaugnay dito noong May 29. Nakasaad sa memo na ang mga pasyenteng nag-positive pero walang sintomas ay pwede na ideklarang recovered pagkatapos ng 14 na araw. So, sabihin, after 14 days, kung hindi naman na nagkaroon ng sakit, wala na, hindi na lumala, ang tawag doon magaling na. Hindi na report yan ng mga LGUs. Okay. Hindi na raw kailangan ng RT-PCR test basta't merong clearance mula sa lisensyadong doktor. Eh paano naman yung mga positive sa COVID at may sintomas ng sakit? Base raw sa pag-aaral, sa ika-10 araw matapos lumabas ang sintomas, hindi ka na nakakahawa. Masasabing mababa na rin daw ang viral load ng pasyente sa panahong yun. Kinikilala na daw ito ng ibang bansa. May ilang bansa rin daw na hindi na nagsasagawa ng swab test bago. So, ibig sabihin nun, after daw 10 days, okay? Kung hindi ka na daw makakahawa kung may COVID ka. Okay. Madeklarang magaling na ang pasyente. Pag nakita natin yung kanilang protocols for tagging recoveries na andun na, no, na talagang on the 10th day, talagang dinidischarge na nila, no, based on evidence na talagang you are non-infectious. Conservative pa tayo. Ayaw natin nung 10 days talaga. Gusto pa rin natin yung kompletong incubation period makover natin para masigurado tayo. Pero dapat daw, wala na ang sintomas para madeklara ka ng doktor na clinically recovered nang hindi sumasailalim sa RT-PCR test. Kapag ho naman... So, ibig sabihin, nakuha nyo? So, kunwari may sakit ka, nagkaroon ka na ngayon. Okay, ako, may sakit ako, nagka-COVID, nag-test ako, nag-positive ako, may COVID ako. Okay, asymptomatic, wala akong nararamdaman ha. After 14 days, magaling na daw ako noon. Dapat nang i-declare, kaya yun nilagay dumagdag yung mga datos nila. Okay, anong problema ko dito? Una, ang mga Pilipino kasi, hindi yan magsasabi ng may sakit sila. Lalo na ngayon, natatakot yan eh.
So even if after 14 days, baka sabihin na lang yan, okay na ako. Okay na, wala nang problema. Maayos na ako. Kasi ayaw niya nang ma-quarantine, di ba? Sa isang city dito sa Metro Manila. Ayaw nilang magpa-test. Bakit? Kasi pag na-test, ika-quarantine. Takot sila. So, ganun din yung sa tingin ko sa tingin ko. Kaya medyo sabi ko nga, medyo sablay ito ng konti. Naintindihan ko na bakit biglang, so hindi fake news na biglang dumami ang nag-recover. Oo, malamang dumami. Pero ang point ko dito, medyo maraming Pilipino ang hindi na magpapatest after 14 days. Ayaw na nila. Bakit? Kasi ayaw ko na ma-quarantine Ika-quarantine pa ako. Yun yung mga taong ganun ng ugali. Kaya nga iba natatakot nang umalis. Ayaw na nila magpa-test. Kasi ayaw nila magpa-quarantine na. So, medyo may konti akong problema doon. Paano yun? Paano mo masisigurado? Sure mo na ba na talagang hindi inuubo yan? Sasabihin ba niyan talaga sa'yo na wala na yang nararamdaman? Siyempre, mga Pilipino pa naman, sa totoo lang, hanggang makakalusot, lulusot So, pwede nilang gawin, hindi na lang sabihin. Okay. So, i-declare na ngayon ng LGUs na magaling na yan. So, kaya dumami yung bilang na nakarecover. Ang medyo sa akin nga dito, sabi ko nga nung una, kung wala tayong pandemic, walang problema. Okay lang na magkaroon tayo ng mistakes, ganyan-ganyan. Kaya lang, since meron tayong pandemic at ang leading agency ay DOH na pinamumunuan ni Duque, sana manduhan niya talaga yung mga LGU. Mag-report ng maaga kasi ang nangyari dito parang natambak Hindi na-explain, nagkaroon ng communication gap. O bakit di nyo ni-report doon na meron na palang mga gumaling? Bakit nyo lang sabay-sabay na nai-report? So problema talaga. Kasi nga, paulit-ulit kong sinasabi, hindi ho kasi agresibo yung DOH. Yun ang problema ko ho talaga. Hindi ho sila agresibo na dapat, ewan ko kung kulang ba ang tao. Ay ako naman, gusto ko magbigay ng benefit of the doubt na baka kulang kayo ng tao. Dahil syempre marami na rin nagkakasakit, ayaw pumasok na iba. Hindi ko alam Kaya lang, since kayo yung leading agency, dapat medyo agresibo kayo. Mayat-maya, follow up nyo sa mga LGUs. Mayat-maya, yung mga DOH na, kasi may mga naka-assign naman dyan bawat LGUs na DOH Dapat mayat-maya, ano na ang update? Ewan ko ba? Sa totoo lang, medyo, administration na tama lang. Kunwari, may listahan ka na, 100. Itong mga, kunwari lang, Quezon City, 100 na meron. Asymptomatic. Ito, kailangan alam mo na kung kailan gagraduate. May data na kayo, kailan ba ito gagraduate ng 14 days. Tapos mismong kayo, pupuntahan nyo yun. Ano ba talaga? Papakiramdaman nyo, makipag-usap kayo na matagal. Tingnan mo talaga kung wala na siyang nararamdaman. Alam mo, dapat ganun ka-agresibo. Hindi, kulang, yun lang. Na ang panahon, nilapastangan nyo ang bayan ng maraming taon. Ito na ang panahon. Ayan, ako, alam mo, sa totoo lang ako, gusto kong intindihin ng DOH. Sabi ko, gusto kong kayong intindihin, pero mahina talaga kayo Mahina po talaga kayo. Yun yung talagang problema natin. Mahina ho yung mga tao ninyo, dapat agresibo ho kayo kasi nasa pandemic ho tayo. We are in the state of emergency. Meron tayong sakit na kailangan malunasan. Hindi natin alam kung mali-mali ang numero. Medyo Ito halimbawa. 'Di ba, biglang tumaas lahat dumami ang positive na nagka-COVID. Ngayon, ibabawas mo ito supposedly itong 38,000. Bigla mong babawas. Sandali, nakapag-decide na yung presidente bago mo ibinawas. So, ang nasa isip sulduin ng tao, talagang dumadami. Dahil doon, alam mo yon yung desisyon ng buong ahensya. Ewan ko bakit anong nangyayari dyan sa DOH na parang, wow naman. Panira kayo Alam mo yung panira kayo sa gobyerno. Sorry pero totoo Dahil sa inyong hirap ipagtanggol ng presidente. Yeah, sorry pero totoo
My God, I hate drugs. Hindi ko kasi palusot yung kulang kami ng tao o kulang kami ng ganito, kulang kami ng ganyan. I think you can hire more na magaling mag-ayos ng data, yung mabilis. Bakit ganito? We cannot afford to commit mistakes sa ganito ang pandemic. Bakit? Bawat araw na masasabi mong, kasi nakadepende yung ekonomiya natin dyan eh. O, ano ba? Ano na ba yung bubuksan natin? Ano na ba yung, siyempre yung mga tao, sabihin na natin, buksan na yung mga ganito, mga restaurant. Hindi pa naman lahat ng restaurant bubukas eh. Bakit? Wala ang sasakyan. O kung wala namang sasakyan, natatakot yung iba. Bakit? Siyempre nakikita nila sa news, ay grabe, 80, laki na. Kung mali yung data na nilalabas ninyo, okay, kung ito nagka-problema tayo, paano ngayon magtitiwala yung tao sa atin na, ay tama yung nilalabas yun ng ilang mga positibo na COVID? Ako naman, mga DOH naman, nakaka-imbyerna na talaga kayo. Pasensya na, pero nai-imbyerna talaga ako eh. Ito ay may simptomas siya nag-umpisa. Ang importante na titignan natin, meron pong diagnosis or may assessment ng ating physician na sinabi clinically recovered ka na at saka nakakompleto siya ng 14 na araw na isolation from the date of onset of illness. And after that, the patient can already be reintegrated in the community. Nag-viral ang post na ito ng isang netizen na tinawagan daw ng Quezon City Health Office dahil recovered na siya matapos makumpleto ang kanyang 14 na araw na quarantine. Wala daw ginawang test sa kanya, kaya kusa siyang nagpa-test at doon nga daw lumabas na COVID positive pa rin siya. Sagot dito ng DOH. We have Senator Subiri, we have si Senator Angara ba yun? But anyway, di ba, ang sabi nga natin, RT-PCR machine is very, very sensitive. No? Talagang kahit nakaprasong lang ng part ng virus na yan, madidetect niya yan sa katawan mo. Pero ang question, infectious pa ba yan? Pero paalala ng DOH, kailangan pa rin sumunod ang lahat sa health protocols gaya ng pagsusuot ng mask at palagi ang paghuhugas ng kamay. Ayon kay Dr. Guido David, miyembro ng UP Octa Research, totoong merong hindi nabibilang na recoveries ang DOH kaya ayos lang kung itinama nito ang datos. Pero babala niya, dapat mag-ingat din ang DOH sa tahasang pagdedeklara na recovered na ang pasyente dahil dumaan na ang 14 na araw. Dapat daw ma-validate ito sa barangay level. Matagal na nilang ina-address ng backlog nila sa recoveries eh. Kaya lang, parang in one day, biglang nalinis nila yung backlog nila. And so yun yung naka-shock for most people. Pero sa amin naman, we don't mind it. Scientifically naman, medyo madami dapat talaga yung naka-recover. I just hope they make sure na yung mga automatic recovery nila. Yung mga due na talaga for recovery. Hindi lang yung basta pumatak na ng 14 days. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. My God. Nakasakit ng bangs to ha. Totoo lang. Ganito eh, parang ito seryoso. Ewan ko. Mr. President, kung hindi nyo itatanggalin to si Duque, mahihirapang magtiwala yung tao sa gobyerno eh. Yun lamang po. Alam mo, ako, yun lang. Ako sa parang sa tingin ko, Mr. President sa tingin ko na pumipiyok-piyok pa. I think, Mr. President, wala nang tiwala ang taong bayan sa DOH dahil sa mga sunod-sunod na kapalpakan. I trust your knowledge kung hindi mo i-fire o hindi mo i-pare-resignin itong tao na ito. Pero Mr. President, malaki yung problema ho tayo dyan. Pagka yan hindi ho talaga natanggal, yung tiwala, eto, halimbawa na nga lang di ba sa Cebu, may mga negative, nagiging positive. Di ba? Mismong si Governor, yung babaeng governor sa Cebu, ang nagsabi na dahil para lang makakuha sa PhilHealth. Ngayon naman, may mga ganito. So, ang hirap pong magtiwala, Mr. President. Ang hirap naman magtiwala kung ganito kagulo itong
alam niyo, okay lang maintindihan namin kung may mga konting kapalpakan. Kuwari, iba, yung kapalpakan ni Sinas, maintindihan natin yan. O, humingi na siya ng tawad. Medyo maintindihan natin yan. Pero this time, Mr. President, kung ganito ang magiging sitwasyon, baka pagtagal-tagal, wala na hong tiwala ang mga tao sa gobyerno. Hindi dahil sa wala silang tiwala sa inyo, kung hindi, since this is about sakit to, disease to. Tapos yung ultimong nag-handle o nag-head ng disease o itong DOH, sablay, palpak. Ay nako, Mr. President, pakitanggal na po, please. Hirap magkamali pag dating sa health. Oo nga eh. Yan nga sabi ko nga, siguro, kung ang magkakamali maliliit na bagay lang, medyo mapapatawad mo. Pero pagdating mo sa health, lahat na tayo nakasal. Kasi alam nyo, ako iniisip ko eh. Diba ito, halimbawa, yung mga gym, bubuksan na. Okay? Ako, concern ako dyan. Bakit? Finally, makakapag-boxing na ako. Kasi yan yung sports ko, yung boxing. Diba? Sabi ko, kaya lang, how sure am I na okay? Okay? How sure am I na safe yun? Kasi especially pagka nagbo-boxing ka, o kaya yung physical, syempre ang iba ang talsik ng laway mo doon. Mas malupit. Diba? So, paano ka makakasiguro kahit ba sabihin natin naka-PPE yung mga trainer, pero parang imposible na. Punas ng punas, hindi pa rin yung 100%, di ba? Kaya lang, inisip ko naman, bakit binuksan? Okay, kasi, tama nga naman, kailangan na medyo buksan natin unti-unti yung ekonomiya natin kasi talagang marami nang magsasara. Imaginein mo magkano yung mga rental niya mga yan dun sa mga lugar. Hindi, naalala ko nga yung gym nung aming dating Mocha Girls. Ang rental niya doon, maliit pa lang yun, 50 mil na kada buwan. So ilang buwan na silang sara nun. No, natural talaga na. Tapos siyempre, isasara mo na yun. May investment ka na doon. Na andun na yung mga binili mong gamit. So grabe talaga eh. Grabe yung desisyon na kailangan nating pag-isipan kung kailangan na bang buksan ng ekonomiya, kailangan na ba magbukas ng ibang mga shop. Nalulugi na yung mga kababaihan sa Espacol, di ba? Kawawa naman sila. Kailangan din nilang kumita. Ang ganti mo. Bubuksan mo na. Kaya lang, syempre, hindi mo alam pag nagkatalsikan na ng laway yan. Lalo na sa mga spa, magtatalsikan talaga laway dyan. So, paano na ngayon ang sitwasyon? Di ba? Lahat ho yan, Mr. President, nakadepende ho yan sa reporting na ginagawa ng DOH. Kung talaga bang gumagaling ang tao after 14 days, how sure na hindi makakahawa, hindi natin malalaman eh. The fact na talagang, sabi nga diba ng mga doktor na talagang punong-puno na yung ospital, konti na lang, galing na rin sa, minsan, kakainis. Bawi, laban-bawi ang DOH. Minsan sinasabi nila mauubos na yung ospital, yung mga beds ng ospital. Kaya karamihan, kaya ipadami na yung para sa COVID. Tas minsan naman babawi, hindi naman lahat. Tumapat ito si Banat, kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno. Di ba sana naman po medyo Mr. President, medyo please consider. Please consider naman na sibakin na ho itong sige, wag na lang natin gamitin yung sibakin. Pa-resignin na lang. Para hindi naman Pinapanatan lahat, walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Ito si Banat, kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat! Sabi nitong isa, hindi yan tatanggalin ni Tatay Diggs. Minamanmanan niya si Duque kung sino mga kasabwat niya sa korupsyon. Abangan natin yan, mabibitag na siya soon. Sabi ni Jolivic Joyce Espartero Adresquio. Ang hirap naman po ng iyong pangalan.
ako kung I hate drugs. Kapag umanat, binabanat ang hindi, alam mo, hindi sa akin hindi lang din yung pagiging doktor o anuman. Ang importante o talaga dito yung magaling sa administrative, yung aside from being a doctor, okay? Magaling sa administration, mag-ayos ng mga data, malakas yung will, yung alam mo yung kakatakutan kasi kailangan mo iutos ng i-report nyo na maayos yan, ibigay nyo ng tama ito, hindi pwede yung ganito. Kailangan ganun Nancy Bicolana, salamat. Manhid na yata si Duque, parang nananadya. Dilawan kasi at parang pinapahamak na lang si Pangulo. Nancy Bicolana, salamat sa $20. Iyang bunga ng puno mula sa ugat. Kapag umanat, binabanat ang lahat. Walang inuurong. Pero at the same time ako, I still trust the president. I don't know, maybe meron siyang alam na hindi alam natin. Okay, dahil remember, in terms of information, mas alam niya, mas kumpleto ang alam niya kaysa sa ating mamamayan. Basta ako, may tiwala ako sa presidente natin. Kahit anong gawin natin, may tiwala ako. Kung hindi niya pa dapat sibakin, may tiwala din ako. Pero baka naman pwede.